So ayan, bali maglalagay tayo mga idol ng butas para sa doorknob. Ano kasi to, tubular, kaya medyo dapat naka-ready na yung butas bago takpan ng hardiplex. Okay, so ganito lang mga gagawin natin mga idol. So ayan, natapos ko na mga idol yung paggawa ko ng butas ng para sa doorknob. So ang ginamit lang natin dyan, yung mga masyado ng maliliit na cutting disc para maiikot mo siya ng katulad yan. Mapaikot mo siya ng katulad dito. Ayan. So halos kasi laki na lang niya yung pambutas ko ng doorknob. Ayan o. So ganyan lang, tapos after that i-grind mo na lang to. I-grind mo na lang kasi baka sakali baka mayroon pang mga sasabit diyan pag nalagay mo nung ganitong doorknob. Paglagay mo ng ganyan, baka may sasabit pa. So grind pa natin tong kaunti. Okay? So ito lang gagawin natin. So ayan mga idol, okay na. Ayan. Yan yung butas para sa doorknob. Kasi pagka nalagyan mo na ng hardiplex yan, bago mo bubutasan, mahirap mga idol. Kaya dapat, bago mo siya i-assemble, may butas na. Okay? Doon sa mga gumagamit ng welding na hindi pa high-tech, yan ang tips ko lang mga idol, kaunting ano lang, gaan ng pulso. Yan katulad niyan.
Kasi pagka ganitong 1.0 lang yung wini-weld nyo, ano yan, mabilis mabutas. Kaya kailangan yung pulso mo magaan. And syempre, ang tip ko lang sa inyo mga idol, kapag gagawa kayo ng ganito, yung para sa doorknob na butas, syempre kailangan nyo ng konsentrasyon. Mahirap yan kasi ano yan bakal. Siyempre alam mo din kung paano. Tapos maliit na yung gamit mo cutting disc, so kailangan mo ng kaunting pag-iingat. Na yun naman ang madalas na dapat dala-dala natin sa ating pang-araw-araw na trabaho. Okay? So, ayan, once again mga idol, maraming salamat sa inyong panonood, and sana nakapagbigay ako ng kaunting kaalaman sa inyong lahat. Okay? Bye-bye!